Bumukas ang pinto at pumasok si Vince. Ang mga mata nito ay dumapo kay Sofia na puno ng dugo at ang mukha nito ay nawala ng kulay. Isabela, anong ginawa mo? Sigaw nito at lumapit kay Sofia. Hindi man lang tiningnan si Isabela na parang wala ito doon. Vince, tinulak niya ako. Humihikbing sabi ni Sofia habang nakaturo ang nanginginig na daliri kay Isabela. Gusto niyang patayin ang baby natin. Baby. Isabela. Agad na nilingon ni Vince si Isabela. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Anong ginawa mo? Hindi ko siya tinulak. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Isabela. Sumabog ang pisngi ni Isabela sa sakit. Nagpantig ang kanyang tenga. At sa gitna ng pagkabigla, isang matinding sakit ang naramdaman niya sa kanyang tiyan. Dumaloy ang dugo sa kanyang mga hita. Are you insane? Dinadala niya ang tagapagmana ko. Singhal ni Vince kay Isabela. Tagapagmana. Ang salita ay tila laso na kutsilyo na dumiretso sa puso ni Isabela. Nakahiga si Sofia sa mga braso ni Vince. Nabahira ng dugo nito ang puting sando. Kumuha ka ng doktor ngayon din. Vince, hayaan mo ako magpaliwanag. Anong ipapaliwanag mo? Lumakad si Vince patungo sa pinto kasama si Sofia. Na gusto mong saktan ang inosenteng babae. Gusto mo bang patayin ang anak ko? Nang mawala ang dalawa sa hallway, hinawakan ng mga tauhan ni Vince si Isabela na parang isang bilanggo at kinaladkad. Natulala si Isabela. Nag-aapoy ang kanyang pisngi. Nahirapan siyang tumayo sa pananakit ng kanyang tiyan. 5 years of marriage, hindi man lang siya nilingon ni Vince. Hindi kahit isang segundo. Sinubukan niyang pumunta sa banyo upang makita kung gaano siya kalubha. Ngunit bumitaw ang kanyang mga binti at bumagsak siya. Ang huling narinig niya ay ang doorman na nakakilala sa kanya kanina. Sumisigaw ito ng doktor para sa kanya. Ma'am, anong nangyari? Sandali lang. Malapit na tayo sa Sacred Heart Clinic. Ang Sacred Heart ay pribadong klinika ng pamilya Moretti. Habang nagmamadaling ipasok si Isabela sa ER, nakita niya si Vince na tumatakbong galit na galit sa labas ng operating room. Ang mga doktor at nurse ay nagpapanik sa malabong tingin ni Isabela. Dinala siya ng mga ito sa isa pang operating room. Ang pananakit ng tiyan ni Isabela ay lumala. Namilipit siya sa sakit. Napahawak siya sa bedsheet. Basang-basa ang buhok niya sa malamig na pawis. Pagkalipas ng ilang minuto, isang nasa katamtamang gulang na lalaki ang nakasuot ng puting damit. Si Dr. Martin ay tumakbo palapit at itinusok sa kanya ang isang karayo. Sir, sigaw ni Dr. Martin, sabay takbo papunta sa gilid ni Vince. Sir, pareho silang dinudugo. Ang asawa mo at si Sofia. Natigilan si Vince. Isa lang ang dose ng serum natin. Paliwanag ni Dr. Martin. Ito lang ang makakapigil sa ganitong uri ng pagdurugo. At kailangan mong pumili. Ang asawa mo o si Sofia. Isa lang ang maiiligtas natin. Huminto ang oras. Nakahiga si Isabela sa malamig na kama. Nakatingin sa kalahating bukas na pinto kay Vince. Ang kanyang asawa. Ang ama ng anak niya. Sino ang pipiliin nito? Hindi man lang ito tumingin sa gawin niya. Walang pagdadalawang isip. Itinuro ni Vince ang kwarto ni Sofia. Malamig ang boses nito. Si Sofia, iligtas mo siya. At ganun lang, pinirmahan ni Vince ang hatol na kamatayan sa kanyang sanggol. Kailangan ko ng tagapagmana.
Dagdag nito na walang anumang emosyon ang boses. Pinagmasdan ni Isabela si Dr. Martin na kumukuha ng syringe na maaaring magligtas sa kanyang sanggol at pumasok sa silid ni Sofia. Ang mukha niya ay nabalot ng kawalan ng pag-asa. Gumuho ang mundo niya. Tuluyan ang napalitan ang sakit. Ang huling narinig niya ay ang boses ni Vince, malamig at malinaw. I-secure mo ang silid. Siguraduhin mo ligtas ang tagapagmana ko. Tinawag ni Vince na tagapagmana ang hindi umiiral na sanggol na yon. At ang kay Isabela ay wala lang. Nang magising si Isabela, naramdaman niya ang sakit sa kanyang tiyan na parang may natanggal sa kanya. Si Dr. Martin ay nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Ang mukha nito ay namumutla. Ang anak ko, mahinang bulong ni Isabela. Ayaw salubungin ng doktor ang kanyang mga mata. I'm sorry, Mrs. Moretti. Wala na ang baby mo.